Invest 96W, nasa vicinity na, kung halos na sa kalagatan na ng Timog Silangan ng Davao Oriental. Pero nanatiling surface trap pa rin ito na magbubunsod ng malawakang pag-ulan sa bahagi ng Davao Region and the rest ng Mindanao. At nalalabi ng Visayas at Southeastern Luzon, makakaranas pa rin ng pag-ulan bunsod ng surface trap na extension mula kay 96W. Pero ang bahagi ng Southern Luzon at buong bahagi ng Northern Luzon, katamtaman at mga ilang kaulapan pa rin ang aasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, December 16, 2024. Ang oras nating boss point ngayong umaga ay 10:20 na ng umaga. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch. Base na rin sa dito PD Pag-asa sa ating webpage dashboard. As of 10 o'clock AM ay within 12 hours daw ay nakataas dyan sa bahagi ng Visayas area. Well, almost buong areas ng Visayas region. Mula Negros Occidental hanggang Leyte na yan, Southern Leyte, Eastern Samar, hanggang dyan sa may bahagi na ng buong Samar region ay makakaranas daw ng mga localized thunderstorms. Well, gaya ng ating inaasahan po dahil yung extension ng surface trap ni 96W nagpapang-abot na nga po dyan sa may bandang silangan nga po at katimugang bahagi ng Visayas. Makakaasa po kayo, makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan ha. Magdala po ng payong at ingat kung sakaling makakaranas kayo ng heavy rain showers, ingat sa biglaang flash floods kung sakali. Sa NCR naman ay nakataas ang buong Metro Manila. Well, matik po yan. Kasama na ang Bulacan area, Laguna, hanggang Cavite na yan. Within 12 hours daw ay expected daw na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan. At well, nagtutugma naman sa ating forecast storm prediction na ngayong araw ay 100% chance daw at may mga ilang mauulap na pa po rin tayo hanggang Miyerkules na po yan. Base dito sa ating 3-day forecast storm prediction. So, expected na yan dahil pa rin sa patuloy na umiiral na tatlong weather systems natin. Sa ngayon, yung embedded ITCC ay nariyan po ang ating binabantayang invest na si 96W. Kaya mas amplified po ang mga pag-ulan na uulanin dyan sa bahagi nga po ng Davao Region mula ngayong araw. So, ipaghandaan po natin yan. At mula naman sa ating current conditions overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pong umiiral sa amin sa Caloocan. So, gaya pa rin kahapon, ay medyo makakaranas din tayo ng katamtaman lagay ng panahon. At padalas-dalas, magiging gloomy pa rin at haze ang magiging paligid. At malakas po ang daloy ng ating amihan, kaya nakakaramdam tayo ng mas malamig na pakiramdam ngayong araw. Mula pa kaninang madaling araw, ay grabe ang napakalamig ng simoy ng hangin. Sa lowest temperature na ito lang, Nakibedi Station, kaninang 5:02 AM, nakapagtala kami ng mas mababa na 24.9 degrees Celsius. Kahapon, 31.4 degrees Celsius lang ang pinakamataas na namin na air temperature. Kahapon yan ng tanghaling tapat na 12:49 PM. Ibig sabihin lamang yan, mababa at wala tayong magiging komento sa heat index dahil nasa 38.7 degrees Celsius lamang ang naging init pandaman namin since kahapon. Meaning, wala pa rin kaming naranasang pag-ulan. Pero kung tatabi natin sa peaks, extremes, and past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na air temperature na 34.8 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, mas bumababa na po at mas lumalamig na po ang temperatura sa kanila na nakapagtala ng pinakamababang temperatura na 15.2 degrees Celsius. So, ibig sabihin sa mga pupunta ngayon ng Baguio City at magbabakasyon, magdala ng mas makapal na jacket ha dahil mas lumalamig na ngayon diyan sa may Baguio na bumababa na sa 15 degrees Celsius pababa na. Ibig sabihin sa Benguet, inaasahan na natin around 13 degrees Celsius po ang inaasahan na nating magiging temperatura diyan. Halos 1.5 to 2 degrees po ang difference ng Baguio City at Benguet. So kung 15 degrees Celsius itong Baguio, malamang ay nasa around 13 degrees Celsius na ang pinakamababang temperatura dyan sa Benguet. So, makapal-kapal na jacket na talaga ang kakailanganin niyo dyan.
dahil umiiral na po ang malakas nating amihan. At gaya nating report kahapon, mataas na ang ating atmospheric pressure. Sa Inulan naman, ang hinatuan, nakaranas sila ng heavy rain on almost violent rain showers, total of 103 mm na total rainfall. Well, nabalita na natin yan kahapon, kaya sa bahagi nga po ng Davao Region and the rest ng Eastern Mindanao, asahan po ang mga heavy rain to violent rain showers, mag-iingat po sa flash floods. Dahil naibalita na natin yan mga nakarang araw pa, asahan talaga ang malakas na pag-ulan dyan. Sa ating namang outside humidity, 75%, medyo katamtaman ang outside humidity natin at bumaba ito ng 1% since last hour. 1,013 hectopascals naman, so mataas ang may high pressure area tayo dito mismo sa Metro Manila na umabot ng 1,013 hectopascals instead dito since last hour. So yung context na gusto malaman kapag ganito kataas ang atmospheric pressure, ibig sabihin po mas clear skies po tayo at mataas po o high pressure area, bunsod yan ng amihan. Ibig sabihin po, lumakas po yung amihan natin na umaabot dito sa Metro Manila. Kaya dyan sa bahagi ng Extreme Northern Luzon at Northern Luzon, mas lumalamig po ang temperatura nila at kitang-kita naman sa ating PH streams na bumababa na po ang temperatura sa Baguio City. Na pumalo na nga sa 15 degrees Celsius mahigit ang pinaka-lowest temperature niya. Bababa pa yan sa mga susunod na araw kung tuloy-tuloy na yung malakas ang ating hamihan. Sa high tide and low tide status, may minimum low po tayo at may 11 hours and 36 minutes pa to maximum high tide. So minimum low po tayo. At kung titingnan natin yung taas ng alon, just in case, yan, kung sisilipin po natin gamit ang significant wave hug, napakataas po ang alon natin at nakarang araw ko pa po yan binigyang babala na bawal po totally pumalaot sa buong silangang bahagi ng bansa at dyan sa bandang kanluran ng Nodo Luzon o buong Nodo Luzon. Kasama na ang bahagi ng Palawan na umaabot from 1.25 meters hanggang 4 to 6 meters po ang taas ng alon. Kabilang na rin ang buong silangan ng Northern Luzon hanggang Bicol region po yan. At sa may bandang Eastern Visayas na rin. Umaabot sa 2.5 meters ang alon dahil malakas po ang bugso ng ating amihan ngayon. Yan, umaabot na din sa may bandang Southern Luzon o Southeastern Luzon hanggang Eastern Visayas po. Yung bugso, malakas po yung bugso ng amihan natin ngayon. So, malakas po ang magiging alon. Yung swell ng karagatan, delikado po pumalaot, maging sa mga medium crafts. Medyo malalaking barko lang muna ang medyo kakayanin dyan sa malalakas na alon. So, kapag may mga bibiyahin ng Roro, medyo nakakahilo sa mga mahihina ang balancing sa mga kababayan natin. So, medyo nakakahilo yan. Medyo maalon, malikot po yung dagat. Maabot ng 2.5 meters ang taas ng alon. So, biwari na lamang po. At ganyan din sa bahagi ng Kalintang Channel sa may bandang Extreme Northern Luzon. So totally, delikado pong pumalaot ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Kailan ba tatagal yan? Well, hanggang next 24 hours, mananatiling tataas po yan at hanggang sa loob ng 2 hanggang 3 araw according dito sa ating forecast ng significant wave height. So napakataas po ng gale warning dyan. Kaya kung maaari, wag na lamang natin ipilit pumalaot. Napakadelikado po. Napakataas ng alon. Umaabot ng hanggang 4 meters ang maaring abutin ng pag-alon. Lalo niya dyan sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, no? Yung mga pilit na babaybay dyan sa may bandang Aurora region, sa may bandang Kasiguran Aura o bandang Isabela. Maabot ng 4 meters po yung alon dyan. So, delikado po. Kaya wag mo na lang muna tayong pumalaot kesa naman may madisgrasya po sa ating mga mangingisda. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:14 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:29 PM. Ang ating 99% illuminated na po, katatapos lang niya mag-full moon. Na waning gibos ay sisikat po ito mamaya pa pong maggagabi at 6:17 PM at kinabukasan na po ng umaga ng 7:50 AM naman ito lulubog. So mukhang ito na yung huling full moon. Last full moon na ito ng buwan. Kung do-double check natin. Yes, lumalabas po. Ito na po yung huling full moon ng ating buwan. So, para ma-verify ninyo kung ito na ang huling full moon, para makasiguro tayo,
Yan, January 14, 2025 na po. Yung susunod niya na full moon. So, ibig sabihin lamang malinaw na yan na po ang huling full moon ng ating buwan. Kagabi. Actually, kahapon at kagabi. Yan na po yung huling full moon niya. So, yan na yung pinakahuling full moon ng ating buwan at January 14, 2024 na po. 2025. January 14, 2025 na po ang susunod na magiging full moon nito. So, yung ating mga local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes po, inaasahan natin magiging partly cloudy ang maghapon, may mga asahan daw na mga pag-ulan, pero magiging klaro ang ating himpapawid dahil nga po may high pressure area tayo, pero hindi na iwasan ang mga partly cloudy ng buong maghapon. 100% chance na pag-ulan, so isolated ito kung sakali. Maring hindi dito sa amin sa Caloocan o maaaring sa Karatig, Metro Manila. So, common sense na lamang yan mga folks. At bukas ng Martes, ganun din, magiging maulap ang himpapawirin. Mataas din ang chance na pag-ulan, 70 to 71%. Highest and lowest temperature expected, maglalaro, 27 to 28 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa basic natin na Google Maps na embedded ng Himawari 8 o Himawari 9 ng Japan Meteorological Agency para mas klaro at magandang resolution. Kitang-kita naman po ang buong bahagi ng Mindanao ay nakakaranas po ng heavy rain to violent rain showers na ngayon. Well, hindi tayo nagkulang ng paalala nung nakarang araw. Asahan po yan na makakaranas sila ng heavy rain to violent rain showers. At dahil nandyan na po, malapit sa may bandang Davao Region ang sentro ng Invest na si 96W, yung surface trap nito, magbubunsod talaga ng malawak ang pag-ulan yan. Lalo na dito sa may bandang Davao Oriental. Yan. Makakaranas na ngayon sila at ang buong bahagi ng Eastern Mindanao mula sa Surigao Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang buong Caraga area, Compostela Valley at kasama na ang Davao de Oro area. So ang Davao City makakaranas din na mga kalat-kalat ang moderate and heavy rain showers anytime. So, ingat po sa flash floods. Aabot yan bandang Digos region o Digos area. At kung i-filter out natin yung area na makakaranas ng mga moderate to heavy rain showers, yan. Yan. Makitang-kita naman po ang buong bahagi ng Surigao del Norte. Yan. Kasama na Agusan del Norte, Agusan del Sur. So, almost buong Caraga area, makakaranas ng moderate to heavy rain showers. Ingat po sa flash floods. Kabilang na ang bahagi ng Misamis Oriental at aabutin din ang area ng sentro ng Bukidnon. Yan, Davao del Norte, extend din ng bandang Davao del Sur, all the way hanggang Sorsogen area na po yan. Mula General Santos City, South Cotabato, Coronadal, hanggang dito na sa mga bandang Maguindanao del Norte. Asahan po ang mga kalat-kalat at moderate and some heavy rain showers po ang iiran. Violent naman dito sa most of eastern sections ng Mindanao. So, matik na po yan. Ingat po sa biglaang flash floods kung sakali dahil maghapon po mararanasan ninyo dyan habang rumaragasa ang malawakang surface trap nitong si Invest 96W. Ayan. Kung titingnan naman ninyo mga folks, yan. Yung sentro ni 96W nandito na. Yan. Bandang southeast ng Davao Oriental. Yan. Yung pinakasentro niya ngayon, Invest 96W. So, yung pinakamalawakan na trap na yan, nadala niya, magdadala nga po talaga ng hanggang violent rain showers. Tulad ng ating binanggit nung nakarang araw. Expected na yung mga folks ha. So, hindi tayo nagkulang ng paalaala. Kabilang na ang bahagi ng North Cotabato and the rest ng Lanao del Sur, makakaranas kayo ng maulap na himpapawid, mga ilang kalat-kalat, mga ilang light to moderate showers. At anytime, magkakaroon din kayo ng mga ilang cluster na heavy rain showers na pabugso-bugso po dahil very scattered po at buhaghag po ang daloy ng surface trap mula kay 96W. Embedded dyan ang intertropical convergence zone na rin. Kaya makakaranas kayo ng mga pugsuan ng mga ulan dyan sa bahagi nga po ng Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte. Maulap din ang himpapawid ang bahagi ng Iligan mula dyan sa may bandang Usamis. Straight na yan hanggang Cagayan de Oro, hanggang Misamis Oriental ha. Dyan sa border o boundary ng Misamis Oriental, moderate to heavy rain showers din ang mararanasan ninyo. So be ready sa mga area ng Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Iligan ha. Sakop na yan
Sakop pa rin yan ng bandang Lanao del Norte o boundary ng Cagayan Region o Cagayan de Oro Region. Asahan ninyo mga bugsuan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So be ready na lamang po. Huwag naman sana magkaroon ng flash floods. Pero maging handa pa rin tayo. And the rest ng Zamboanga Peninsula mula sa Misamis Occidental kasama na ang buong Zamboanga del Norte, mas maulap po ang inyong himpapawid yan dahil na rin sa surface trap extension na embedded ng ITZZ. Kasama na ang buong Zamboanga del Sur hanggang dyan yan sa dulo na yan ng Basilan at Pulusulu. Kalat-kalat po ang magiging pag-ulan ninyo dyan, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po na magiging cluster ang aabutin ninyo dyan. So hindi mawawala ang biglaang buhos ng malakas na ulan ha. So be prepared na lamang just in case at ingat sa posibleng biglaang flash floods at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na sa buong silangang bahagi ng Mindanao na mas nakakaranas ng heavy rain showers to violent rain showers sa nabanggit natin mula Agusan del Norte, Surigao Region, hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley, pababa na ng Davao de Oro, hanggang Davao Oriental na po yan. So at least alam na po ng mga kababayan natin maghanda. Sa Southern Visayas naman ay makakaranas ng moderate to heavy rain showers naman ang buong bahagi ng Bohol at bandang Southern Leyte. Nabanggit na rin natin yan noong isang araw mula dyan sa bahagi nga po ng San Ricardo. Pataas na yan ng bandang Liloan. Pataas na yan ng hanggang dito sa may bandang Baybay at Buyog. Yan. Mga moderate and heavy rain showers po yan. Kasama na ang Tacloban, Ormoc, hanggang dito na sa mga bandang areas ng Catbalogan. Northern west portions ng Samar region po to. Pero pagdating sa may bandang Eastern Samar, mula Gian Eastern Samar, pataas na ng Borongan, Dolores, damay-damay na, kasama na ang San Jose de Buan, ayan, Matunggiaw, at hanggang dyan sa may bandang Gamay. Makakaranas kayo ng mga kalat-kalat ng mga ilang light to moderate and moderate to heavy rain showers, lalo na dyan sa area ng Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian Eastern Samar. Ingat po sa mga kabubaha, huwag naman sana magkaroon ng pagbuho ng lupa, lalo na kabundukan ang madalas babagsakin ng matitinding pag-ulan. Ingat po mga folks. Siyempre, uulanin pa rin ang bandang Northern Samar. Siyempre, be ready pa rin sa mga ilang light to moderate at mga biglaang manakanakang bugso ng mga moderate rain showers mula dyan sa dulo ng Biri, Victoria, hanggang dyan na yan sa may bandang Asyete. Ingat na lamang kung sakaling biglang may mga area o portion ng malawakang trough na to na magbubugso po ng mga biglaang malakas na pag-ulan. Sa sentro naman, mula sa central ng Cebu City, syempre makakaranas ka rin kayo ng mga kalat-kalat, isolated mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat po mga folks. At dito sa may bandang Negros Region, mangunguna muna ang eastern portions ng Negros Region, especially ng Negros Oriental. Makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog anytime dahil na rin sa traversing ng surface trap na ito, kabilang na ang areas ng Panay. Bagamat mas katamtaman muna ang medyo umiira sa may bandang Panay, mula Iloilo, pataas na yan ng bandang Capiz, kasama na ang Capiz, Aklan, yan, hanggang dyan sa may bandang San Remigio o San Remillo, hanggang San Jose de Buenavista, sa may bandang katimugan parte na ng Panay Island. Makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog anytime. Lalo na nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang dito sa may bahagi nga po ng Aklan hanggang dyan sa may bandang San Jose o areas patawid na yan ng bandang Romblon. Yan, yung mga isla na yan ng San Fernando at Andiungan. So ingat na lamang at medyo magdala po ng pananggalang sa ulan dahil mga cluster po ang mga pagbuhos ng ulan sa inyo dyan. Mula naman sa Southern Luzon, lalo na sa may bandang Bicol Region, makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mas maulap po ang himpapawid natin dyan. Dahil kung sisilipin natin ang pinaka-wavelength ng NOAA Satellite Imagery, mas uulanin ang pati ng Bicol Region mula Sorsogon, kasama na ang buong bahagi ng Albay, kasama na ang buong Camarines Sur, Catanduanes, pataas na yan ng bahagi ng Naga, hanggang dyan na yan sa may bandang Dayet, Camarines Norte. Ayan o, nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers at mga ilang pagtulog at pagkidlat ang iilan po dyan. Depende sa traversing po ng surface trap nito sa may silangang parte ng bansa na umaabot po ng Bicol Region. At least medyo ready tayo sa anumang boost ng ulan, bagamat mas madalas mga ilang light to moderate showers at mga ilang heavy rain showers na nararamdaman ng mga taga-Albay, Sorsogon, hanggang dyan na yan sa dulong-dulo ng Irosin, Sorsogon.
At wala naman sa bandang Quezon Province, syempre magiging maulap din, very gloomy tayo dyan. Papasok na yan ang Calabarzon area, yan, hanggang bandang Laguna, Calamba, yan, Pagsanghan, hanggang Santa Maria, mas maulap po at mga ilang isolated rain showers din ang iiral sa inyo dyan. Pero madalas mga light to moderate po. Dahil po sisilipin natin sa pinaka-satellite imagery ng ginagamit natin na Himawari ay hindi naman masyado malawakan ang magiging pag-ulan. Madalas magiging mas maulap lamang ang ating paligid. So mga madalas light drizzle rains ang medyo iiral. Kabilang na ang ilang parte ng Occidental at Oriental Mindoro. Ayan o, kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery ng Himawari 8, courtesy of Pag-asa. So mas magiging gloomy lamang tayo sa bahagi ng Calabarzon area, pataas na yan ng buong Quezon Province, lalo na sa may bandang Aurora Region at Polillo Islands. Sa bahagi naman ng Mimaropa, Dares hanggang Palawan, makakananas din kayo ng maulap na paporin, lalo na sa Puerto Princesa, mga ilang light to moderate showers na makakaranas kayo dyan. Pero mas moderate ang magiging panahon ninyo dyan sa may bandang Palawan. So medyo sumisikat po ang araw sa inyo dyan. May maya-mayang portion lamang na makakaranas kayo ng biglang makulimlim at mga biglaang buhos ng ulan. Hindi naman ito nagtatagal ng more than 1 to 2 hours naman. Medyo pabugso-bugso lamang ang mga light rain showers ang madalas na mararanasan ninyo. Wala naman sa bahagi ng Calamba, Laguna, pataas na yan ng Tagaytay, kasama na ang Cavite, hanggang Metro Manila, katamtaman ay ang lagay ng ating panahon. Medyo may mga partly cloudy rin at all times at makakaranas din tayo ng mga minsanang mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog. Pero madalas very gloomy lang tayo, overcast and gloomy lang tayo at ilang hazy ang maranasan natin dito sa Metro Manila. Kita-kita naman sa satellite imagery. At mula sa bahagi ng Pampanga, Bulacan, pataas na ng Central Luzon, yan, sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, mas klaro naman ang inyong papawi dyan, mas maaraw po, pero mas maginaw na ang nararamdaman ninyong amihan dyan. So, magdala po ng jacket, just in case, mula dyan sa bahagi nga po ng La Union, Benguet, lalo na, yan, sa Baguio City, ay magiging mas malamig na po ang temperatura ninyo dyan. 15 to 13 degrees Celsius ang inaasahan natin magiging temperatura dyan at expected pa na mas bababa yan sa mga susunod pang mga araw. Pero dito sa may bandang Zambales at binanggit na natin ang Central Luzon mula Tarlac hanggang Pangasinan, magiging katamtaman maaraw at mga ilang party to some mostly cloudy lamang ang iiral sa inyo. Maliban sa may bandang silangan ng Northern Luzon, mula dyan sa dulong-dulo na po ng Claveria, ng sakop pa rin ng bandang Cagayan, the rest ng Apari, Cordillera at Prince Region, hanggang sa may bandang Tugigaraw, the rest ng Cagayan Valley ay magiging maulap po ang inyong papuwi dyan. So magkaroon man ng isolated rain showers, typically mga light drizzle rains lamang. Wala tayong nakikitaan na heavy rain potential kung sisilipin natin. Wala po tayong nakikita na heavy rain potential sa buong bahagi ng northern at extreme northern Luzon. Yung daloy lamang ng ating amihan na medyo mas lumalakas na po ang daloy ang magpapalamig po ng maghapon dyan sa buong bahagi ng Northern Luzon na umaabot na po sa Metro Manila, kaya mataas po ang atmospheric pressure ngayon sa Metro Manila na umaabot ng 1,013 hectopascal. So yun lamang po ang magiging concern lang natin sa may bandang Southeastern Luzon at Visayas at Mindanao na mas makakaranas nga po kayo ng heavy rain showers at kitang-kita naman natin sa satellite imagery na heavy rain potential ang buong bahagi ng Southeastern Visayas at halos buong Southern Mindanao at Eastern Mindanao area. Ingat po sa mga flash floods sa mga binanggit natin dyan dahil tatagal pa yan for the next hanggang 2 days o possible 3 days po. Dahil po sa presensya na rin ng Invest na si 96W at kasama na ang embedded trap ng Intertropical Convergence Zone. So, kamustahin naman natin itong C96W Invest gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, as of 10:30 AM, bagamat no changes sa kanyang wind speed na natili pa rin 28 km per hour pa rin ito. So, still invest low pressure area pa rin dahil napaka-disorganized pa rin yung kanyang sentro nito. So, gaya ng ating report, noong mga nakaraang katapusan pa ng linggo ng November, maaaring lumapit ito ng Mindanao area bilang isang surface trap lamang. Yan, surface trap lamang, which is nangyari naman yung ating forecast na mananatili as surface trap. So dahil po mananatili, mababa na ang tsansa nito na magiging isang ganap na bagyo o malabo na po itong magiging si Kerubin. Dahil base na rin sa ating satellite imagery ay
Very scattered na po at napaka-disorganized pa rin ang kanyang sirkulasyon. Ayan. Kung susukatin natin ay namataan ito as of 10:30 a.m. Ayan, susukatin po natin. Kung magbabasa natin ang bahagi ng alin na mas malapit, mula sa may bandang Mati o dito sa may bandang Davao Oriental. Mula Mati, ayan, susukatin natin. Namataan ito sa layong 312 km is southeast ng Mati, Davao Oriental. So malapit na lang siya, halos na sa baybayin nito ng Davao Oriental o southeast o east-southeast ng Mindanao. So malinaw naman sa ating direction map, ayan, kitang-kita naman na naka-indicate east-southeast po ito ng Davao Oriental. Ang pinaka-exact na location nitong C96W. Ayan o. Kumikilos pa ito pa northwestward sa bilis na 44 km an hour. So napakabilis na. Ibig sabihin, totally unscattered na po na yung craft lamang niya ang magdadala po ng malawakang pag-ulan dito sa buong bahagi ng Southern Mindanao and Eastern Mindanao. Magdadala po na hanggang violent rain showers po 100 to 150 mm ang expected na ibubuhos niyan. So ingat po pa rin sa mga flash floods. Yung cyclonic circulation na maapektuhan, hindi naman masyado ramdam yan. Kundi yung dala lamang nito na violent rain showers ang magbubunsod po ng mga posibleng pagbaha dyan sa area ninyo. Yun lamang ang ating magiging concern, gaya ng ating analysis pa since nung huling linggo ng November, kung sakaling hindi ito magiging ganap na bagyo. At kitang-kita naman, hindi naman siya naging ganap na bagyo talaga, aggressive o aktibong low pressure area. Wala sa ating forecast and symbols na napili pa rin mababa o yung chances of development na nasa low pa rin po, 20 to 30% pa rin ang chance na magiging isang malakas na bagyo ito o magiging Sikirobin. So sa mga nagpapakalat na magiging bagyo until now ay hindi pa rin nakikitaan na aabot sa ganung kalakas yung magiging development ni 96W. At least yung ating summarized na analysis ng nakarang linggo ay nangyari naman in real time. So, yung kanyang surface trough lamang talaga ang magpaparagasa ng ulan sa bahagi nga po ng Mindanao area. So, yung po pinaka-latest analysis natin dito kay 96W, malabo na itong magiging ganap na bagyo dahil kitang-kita naman po ay napakabuhag-hag, napaka-disorganized po ng temperatura. At since hindi masyado mataas ang sea surface temperature dyan, kung sisilipin natin yung sea surface temperature, nasa around 28 degrees Celsius lamang yung temperatura dito. So, malabong magkaroon ng rapid intensification base sa sea surface temperature po. Dahil nga po, balanse yung ating sea surface temperature at hindi naman sobrang kataasan at hindi naman sobrang kababaan. So, dahil sa nanatiling neutral po ang ating sea surface temperature, kung titingnan natin yung water vapor, ayan napakabuhaghag at hindi masyado mataas ang kanyang water vapor o yung kanyang sirkulasyon kasabay ng water vapor. So, yung sea surface temperature ay nanatiling neutral state. So, yun ang naging good news sa atin o naging kagandahan dito sa ating binabantayang low pressure area po. So, kay Pag-asa, kung mapapansin ninyo, hindi nila itinataas dahil walang itinaas itong si Japan Meteorological Agency. Pero sa mga ibang tropical cyclone advisories, mula kay Joint Typhoon Weather Center, itinaas nila ito as invest. Pero kay Japan Meteorological Agency, kung sisilipin natin, for the next 24 hours, wala po. Ayan negative. Kaya hindi rin nagtataas si Pag-asa. At sa susunod na 24 oras, posibleng itaas ito ni Japan Meteorological Agency bilang shallow low pressure area. Bakit shallow? Kasi nasa 1,008 hectopascals yung atmospheric pressure. Ibig sabihin talaga, malabo talaga itong maging Sikirobin na. Yan So, yung shallow trough na lamang nito ang magdadala lang talaga ng mga malakasang pag-ulan. So, yun lamang ang medyo paghandaan ng mga taga Davao region, ng mga binanggit natin kanina. So, itataas pa lamang ito ni Japan Meteorological Agency base dito sa ating 48-hour na data feed mula kay Japan Meteorological Agency ay itataas as shallow low pressure area lamang. So, babanggitin na rin yan ni Pag-asa anytime na magtaas itong si Japan Meteorological Agency. Sa ngayon, hindi pa sila nagtataas.
Pero sa ating tropical cyclone sector ay nagtaas na. Pero mababa nga lang ang tsansa na maging ganap na bagyo talaga to. So, yan ang malinaw mga folks ha. Wala naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring kung sisilipin natin. Mula sa pinaka-West Pacific Basin natin, ayun o, napakataas ng anomaly. Pero discarded o napaka-sabog po yung kanyang sirkulasyon. So, nanatiling shallow trough lang talaga siya. So, yung forecast na magiging bagyo, very erratic pa talaga ang ipinapakita. So, yung inaasahan natin na magiging Sekerobin ay napakalabo na. Pero yung anomaly ng TCFP ay mataas yung kanyang anomaly. Siyempre, yung atmospheric pressure bumababa po sa 1,005 hectopascals. Kaya makikita yan sa mga anomaly TCFP. Yan o, na mataas ang probability na magiging bagyo. Pero yung real time is hindi naman. Napaka-discarded o napaka-disorganized. So magkakaroon pa rin ng medyo circulation pero hindi magiging ganap na bagyo habang binabaybay nito ang bandang Davao region. Yan o. Yan, hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So magbubunsod po yun ang mga pagbaha sa mga susunod na araw pagtuloy-tuloy po dahil embedded din ng ITCC. So yun ang medyo pag-ingatan na lang natin mga folks. Wala sa mean sea level pressure naman kung titingnan natin, ayan ang lalaro sa pinakamababa, 1,006 to 1,005 hectopascals lang talaga ang aabutin niya. Hindi siya pumitik ng 1,002 to 1,001, ibig sabihin lamang niyan ay maliit o halos wala nang kapag-asa ito na magiging Sekerobin o magiging tropical depression man lang. So at least malinaw po tayo dyan mga folks ha. Kaya yung mga nagpapakalat na may mga posibilidad para magiging bagyo, well, ako po ay hindi na. Malabo na talaga magiging aktibong bagyo yan o aktibong low pressure area. Parang mag-maintain na lamang siya as shallow trough lamang. Na parang intertropical convergence zone o parang habagat. Habagat range, parang habagat range lamang ang dadalhin niya ni 96W sa may bandang Mindanao area. So, yun lamang ang medyo iingatan natin. Wala naman sa mga computer models ng GFS, aggressive ang ipinapakita ni GFS. Kikilos ito pan-northwestward, ayan, babaybahin daw nito ang sentro ng Visayas hanggang sa ito ay tatagos dito sa may bandang Puyo o bandang Coron, Palawan, yung traversing niya. Kay SMWF naman ay maintain ito as shallow trough lamang, ayun o. So, hindi siya pinapakitaan na magiging malakas na bagyo talaga. Pero tatabersin nito ang buong southeastern ng Mindanao, then southern Visayas, ayan. So magdadala po yan ng malawakang pag-ulan hanggang sa susunod na 3 araw. So be ready na lamang yan mga folks. Kay NABGEM naman ay ganun din ang pinapakita. Shallow trough lang din ang ipinapakita nito. So ibig sabihin yung confidence na magiging ganap na bagyo ito ay halos wala na, zero. O halos talagang wala na talaga kapag kapag-asa na magiging ganap na bagyo ito. Mag-maintain lamang ito as shallow trough lamang. Yun. Parang trough lang, ganon. Embedded ng ITCC na magdadala ng malawakang pag-ulan. Yun ang iingatan natin. So at least dito malinaw naman sa ating confidence mula sa Global Spectrum Model na napakalabong magiging tropical depression. Bukod tangi si GFS lang talaga ang mataas ang kumpiyansa niya na magiging isang ganap na bagyo ito. Yan o. Ayan o, naging tropical storm pa nga ito dito. So, well, siya lamang ang nagpapakita ng ganyan. At the rest ay man-maintain daw as shallow trough lamang na magdadala ng mga heavy rain showers. Samantala sa Ulatindol, so far, wala pa nito na-detect na anumang malalakas na mga pagnig. Puro mga minor and human-made earthquakes lamang. So, wala tayong magiging comment. Diretso agad tayo sa data feed ni P-Box. Mula kaninang madaling araw, konti pa lamang ang mga minor earthquakes. Wala pang naitala na magnitude 4.0 pataas. So, diretso agad tayo sa ating total earthquakes ngayong araw for the month of December 2024. Since mahigit sa kalahating buwan na po tayo ng December at halos 10 araw na lamang. Actually, 9 days na lang ata eh. 9 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halos 9 days. 9 days na lamang to Christmas. So, malapit na. At kung sisilipin natin ang month of December 2024 para sa total eclipse natin, ngayong buwan, yan,
Nasa total of 442 earthquakes na po tayo. 423 dito is magnitude 2.0 pataas. 17 sa ating magnitude 4.0 pataas. So, nanatiling konti at wala tayong nadadagdagan sa magnitude 5.0. Nananatiling dalawa pa rin ang ating magnitude 5. At mahigit sa magnitude 5, wala na tayo na i-record so far. So, kukonti pa rin ang magiging total earthquakes. Mukhang medyo kalmado po yung ating mga tectonic plates sa bansa. Pero again, huwag tayong magpakambante dahil medyo yanigin pa rin. Lalo na dito sa may bandang Eastern Mindanao na mas marami-rami po ang cluster ng earthquakes dyan. Yan o, mula Surigao del Norte at Surigao del Sur area and the rest ng bandang Caraga area at Davao region. Mas yanigin pa rin ang areas na yan. So mag-iingat pa rin tayo kahit na medyo kalmado po yung ating mga tectonic plates sa ngayon. Kahit na may mga mahihinang mga pagyanig-yanig dyan, at least medyo listo pa rin tayo anumang mangyari. At narito naman ating 3-day pwede weather forecast para sa araw ng Lunes, December 16, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 16, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.imoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga. Well, stationary lamang na magiging haze at gloomy ang madalas natin dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Luzon. Pero mas katamtaman ang magiging weather system nila sa Northern Luzon. Pero mas malakas ang daloy ng amihan. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa mismong reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.